Meron po ulit akong gagawin po dito na stand pan. Ang brand po nito ay Asahi. Ito po ang kanyang pinaka body. Yan, ang kanya pong switch nandito sa likod. Switch box. Size 18. 18 inches po ito. Ito po ay dinala lang po dito sa aking kapitbahay. Kanina, kapatid po niya may-ari nito. Iniwan po ito kaya hindi ko po alam ang problema nito. Kaya akin pong titistingin po ito kung anong problema ng Asahi stand pan. Kaya kung mapapansin niyo po yung nakasaksak na po ang power cord niya. Tapos, aking bubuhayin po dito sa likod. Ang kanyang switch box. Ayan. Number 1 po yan. Umuugong ang kanyang motor. Ilipat natin ang speed. Number 2. Umuugong pa rin. Pero hindi umikot po ang kanyang pan. Number 3. Ganun pa rin. Hindi po umikot ang kanyang ELC. Pero malakas naman po ang ugong ng motor. Doon na naman po tayo magpo-focus sa bushing shafting niya. Pagka po maganit ang kanyang shafting at bushing. So yan po yung aking kakalasin muna. Ang mga screen. Saka yung cover ng motor. Balikan ko po kayo mamaya mga idol. Tinanggal ko muna po ang kanyang ELC. Saka yung screen sa unahan po. Kaya kung mapapansin nyo po, ayan o, iniikot ko po ang shafting. Yan po ang tunog ng shafting bushing niya. Ibig sabihin po, pagka po mga ganyan ang tunog ng bushing shafting, yan po ay dry po, natuyuan po ng langis ito. Ayan o. Ito po mga ganito, pagka may power po ang electric pan, pag po ito binuhay natin na wala pong ELC, ito po ay iikot ang shafting niya. Dahil kung saan ay naikot ko na po ng kamay, lumubay na po ang kanyang bushing shafting. Kanina po, kung mapansin nyo po, hindi po umikot kahit ating inilipat-lipat ang speed ng 1, 2, 3. Ngayon po yung aking susubukan po yan. Sigurado pong tatakbo yan. Pipihitin ko po dito ang switch niya sa likod. Ayan o. Kung mapapansin nyo po, umikot na po ang shafting niya. Ayan o. Kaya nga lang po, may kakaibang tunog ang bushing shafting. Pag po mga ganyan pang tunog o ugong ng bushing shafting, yan po ay automatic po ipapalitan po ng bushing mga idol. Basta mga ganyan po natuyuan po ng langis yan. Ayan o. Umiikot na po siya. Kanina, kahit anong gawin ko pong buhay sa switch sa likod niya, hindi po umikot ang ELC niya. Umuugong lang po ang motor niya. So ayan, naipakita ko po sa inyo na may power po ang electric pan, stand pan na Asahi. So aking kakalasin muna po ang cover sa motor para makita po natin ang kanyang pinakamotor sa likod. So ayan na, natanggal ko na po ang cover sa likod ng motor. Ito na po ang motor ng Asahi. Yeah, sobrang kapal po ng kanyang bakal, oh. Maganda ang ginamit po dito. Makapal ang windings niya. Ito po mga ganito, mga idol, ito po ay tanso ang ginamit. Ayan, oh, kaganda ng motor niya. Tapos ang kanyang ginamit na capacitor po ay 2UF. Ayan po. Pero yan po ay aking chichikin na rin po yan, capacitor na yan, para titesterin ko po yan para isang trabaho na po yan. So yan, aking po itester ang capacitor nito kung okay pa po. So ito po ay makakasukat pa po ako dito ng 2UF. Set ko po aking tester sa times 1K. Pasensya na po kayo, dito po ako nagtester sa baba dahil may nakalagay doon sa akin lamesa.
Ayan. Ito po aking tester sa times 1K. Tapos, itusok ko po ang dalawang test probe po dito sa linya po ng capacitor niya. Tingnan ko po kung ito po ay makakasukat pa ng 2UF. Bumalo na po ang aking tester. Ulitin ko ulit. Yun. Ano na po, ang nasusukat ko na lang po dito ay nasa 1.4 UF. Ano nasusukat ko po. Kaya pagka mga ganyan po nasusukat, dahil ito po ay 2 UF, ito po ay kailangan na rin po natin palitan ng capacitor. Dahil ang kanya pong ginamit na LC po ay size 18. Medyo hirap na rin po ang makina pagka kulang na rin po ang capacitor, dahil yan po ang kanyang match sa kanyang motor para maganda po umikot at mabilis pagka ang lalagay po natin capacitor ay 2UF na bago. Ito po ipapalitan ko na rin po. Tapos itong busing niya, yan po sigurado na rin pong papalitan, dahil yan po may gas-gas na po yan, dahil natuyo ang po ng langis. Titingnan ko rin po ang shafting niyan, pero sana naman po ay walang masyadong groove po ang shafting para ito pa rin po ating gamitin shafting. Ayan po. Yan naman pong resistance po ng motor ay akin po sinukatan na rin kanina. Yan naman po ay normal pa ang nasusukat ko pong resistance ng motor. Pasensya na po kahit hindi ko na pinakita. Ito naman po ay sigurado po ito na good po ang motor, dahil ito naman po ay matibay ang motor nito, at na ipakita ko naman po sa inyo kanina na umiikot po ang wala pong LC. Kaya nga lang po medyo hirap kasi may gas-gas po ang shaft, ang busing niya. So yan po yung akin munang sasabihin muna po doon sa kapatid ng may-ari nito, para kung ipapagawa po yung ating magdire-diretso po ang ating gawa. Mabuti na po yung alam muna ng ating customer ang problema ng kanyang ipinagagawa. Balikan ko po kayo mga idol. So yan mga idol, yan po yung nasabi ko na po sa aking customer. Ang problema ng stand pan na ito pong aking ginagawa. Papagawa daw po niya. Kaya ito po ang sunod ko pong gagawin. Kaya akin tatanggalin po itong isang tornilyo dito sa gearbox. Tapos 4 na tornilyo po sa motor niya. Baka ititanggalin ko na rin po ito. 3 din po sa gearbox. Yan yung ating gagawin. Para ma-check po natin ang ano nito, busing shafting. Unahin ko muna ito sa swing arm na nasa gearbox. Tapos itong 4 na tornilyo ng motor sa housing. Tanggalin ko rin ito. Kaya sa mga napadaan po sa aking munting channel, baka naman po pwedeng maglambing po sa inyo. Baka naman po pwedeng hilingin ko po ang inyong pag-like. Saka kung pwede rin po, baka pwede rin pong hilingin ang inyong pag-subscribe. At pakipindot po ng notification bell. At ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Medyo matigas pala rin. Mamaya na kita tatanggalin. Tapos kukuha muna po ako ng flat screw. Ayan, nakakuha na po ng flat screw. Ang sunod ko pong gawin ay tanggalin ko po itong unahan na housing. Dahan-dahan lang po ang paghila dito sa may rotor na shafting saka sa housing. Baka masabitan po ang windings niya. Ayan. Tapos itaob ko dito dahil medyo malutong na po yung Yan yung mga nakatali pong cable tie.
mga naputol na. Dahil medyo may katagalan na rin po siguro itong motor niya. Ito, sunod ko po itong nasa gearbox niya na isang tornilyo. Yan, natanggal na. Tapos ito po yung akin dahan-dahanin na palusutin ko po dito aring wirings niya. Yan, ilahin ko pa ng kaunti itong cover ng motor. Yan na, nakalas na. Yan, kung mapapansin nyo po yan ng mga cable tie nya po naputol na. Yan po ay dahil sa init po ng windings niya, kaya nalutong po ang cable tie. Kukuha lang po ako ng cable tie. Kung kayo nagkalas ng mga ganitong motor, kailangan lagi pong ating isi-secure po ang motor. Ating sisiguraduhin po agad na may tali po ng maganda itong kanyang terminal ng windings niya para hindi po mahila at malagutan tayo ng hibla. Yan. Lagyan ko pa ng isa pa. Bali 4 na cable tie. Ito naman pong cable tie, tumatagal din po. Inaabot din po yan ng 1 taon din yan bago maputol yan. Kaya pagka edi saka na lang po ulit palitan ng cable tie pag nalagot na ulit. Ayan, hahanap muna ako ng pamputol. Ayan, putulin ko muna po itong mga cable tie. Ayan na. Ayos na yan. Safe na po ang motor pagka ganyan, natalian na natin ang cable tie. Tapos brasin ko na konti itong alikabok. Para yung mga alikabok ay matanggal po natin. Tapos kailangan matanggal ko pa ito isang tornilyo dito po sa gearbox nya. Dahil tayo magpapalit po ng busing, matigas po ito eh. Ayan, hindi pa ito nakakalas kaya matigas pa ang tornilyo. Ayan, meron nga pong gasgas ang busing. Ayan, may mga guhit-guhit po. Tapos ang unahan, ayan po, ito yung ang matindi pala po, ang tuyo na lang siya ring unahan. Kaya kung saan ba siya dry na dry ang busing shafting, kaya ito malaki ang gasgas. Tatabi ko muna po itong ano nito, windings na dito sa tabi. Dito muna ito. Tapos ang sunod ko pong gawin dito, tanggalin ko po itong C-clip shafting. Ayan, natanggal ng C-clip. Tapos lagyan ko muna po ito ng langis para malinis ko po itong shafting dahil kinalawang na po. Ayan. Tapos kukuha muna po ako ng liha na matalas. Wala makuha liha na matalas, kaya ito na lang kahit pino. Papatak pa. Ito na lang pino ito ang liha. Ano, may tinulusot na rin. Nalihan na. So, dito po may groove sa unahang shafting. Tingnan ko kung kaya pa sa linis to. So hindi masyadong malalim ang groove nito sa unahan na shafting, yung pinagtatamaan ng busing niya. Pari naman pong ganito ay kaya pa ito sa linis ng 1,000, kaya kailangan ng tiyaga ng lihan ito. Ito po ang marami ng gasgas itong unahan na shaft na busing. Ayan, kung mapapansin nyo po, ang kanyang busing ay medyo lumaki na po ang pagkabutas niya. Kumalog na po ang shafting dito. Ayan.
Saka may guhit-guhit na po sa loob yan. Yan, ang sunod ko pong gawin dito ay tanggalin ko po itong flower lock na busing. Kaya aking susungkitin muna dito para medyo umangat. Yan, tapos alam ko ng flat screw. Ayan, natanggal na ang flower lock. Tapos ito ang busing niya. Ayan, natanggal na po ang busing. Ayan, ito ang pum niya. Ayos naman po ang pum, buo pa. Tapos balasin natin ng kaunti. Dito na po ako lumipat para makita niyo po ang pagkapalit ng busing sa baba. Mahirap magpukpok sa lamisa. Ayan, natanggal na yung mga dumi. Tapos kuha muna po ng busing. So ayan, nakakuha na po na isang busing. Lagay ko po dito sa gitna. Tapos lagyan ko ng pum. Ayan. Tapos lagyan ko po ng langis sa paikot na itong pum. Ayan, tama na yan. Para may nakalagay ko langis. Tapos sa sunod ko pong gawin, ito yung medyo umangat po ang flower lock. Pipit-pitin muna po. Ito po mga, ito yung aking pipit-pitin po ito ng paikot. Para mag-fit po sa busing at hindi gumalaw. Pagkaya nilagay ko po diyan. Papantayin ko lang po ito. Ayan, napantay na. Tapos, iporma po dito. Housing ng motor. Pagka kayo sure na, ang ginagamit ko naman po paglalagay dito, ito. May tubo ako tapos, lang po, tansyahan ng pagpukpuk para pumasok. Ayan. Pumasok na. Tapos, ito po yung ating pukpukin ng paikot po, ng flat screw. Ang flower lock. Ayan. Tapos, kumuha ng Phillips screw. Tapos, igit na po ang busing. Tapos, pitpitin pa na kaunti na may tubo. Para yung pinaka-gitna niya ay umano sa busing. Yan, kailangan po siguraduhin po natin na hindi gumagalaw po ang busing. So, ko ng basahan para malinis. Tapos, lagyan po ng langis sa loob ng busing. Yan. May langis na po nakabang doon. Tapos, ilagay na po natin itong windings niya. Iporma na natin dito sa housing. Yan. Kaya ito po hindi ko na po tinanggal ang wirings niya dito sa kanya switch box. Kaya kasama na ito. Kaya nakatapos na po tayo sa hulihan na pagkapalit ng busing. Palitan ko na rin po ng busing itong nasa unahang housing. Kasi siya na po kahit hindi ko na po ipinakita. Ngayon po ang aking pong gagawin ngayon ay aking aasimbuli na po itong motor niya. Yan, nalinis ko na rin po itong shafting niya. Yan, naliha ko na po yan. Tapos naibalik ko na yung mga spacer niya. Ang sunod pong gawin, ilagyan po ng langis itong shafting uli at saka unahang shafting. Yan, marami nakabang na langis na doon. Tapos atin pong ilagay na po dito sa gitna. Dahan-dahan lang pong pagpapasok para hindi masabitan po ang windings. Yan, ayusin ang pagkakatapat po sa housing. Yan, dahan-dahan lang po. Tapos ikutin kung sumasabit ba siya, kung tama na spacer niya. Yan, okay na po. Tapos lagyan ko rin po ng langis itong unahang busing. Yan. Tapos isuot na po natin dito. Yan, nakalagay na. Tapos pukpukin po dito para matansya po ang spacer, para medyo labis. Siksikin ang spacer, labis ang spacer niya, kaya magbabawas po ako ng spacer dito. Babawasan ko po na isang manipis dito sa huli. Yan, tapos ibalik yung isa. Tapos ilagay ulit. Yan, pukin ulit.
Parang okay na po, spacer. Kaya ang sunod po natin gawin ay lagyan na po ng tornilyo. Ipitan lang po ito. Hindi mapilas ang kamay, gawa na langis. Ayan. Natin siguraduhin po na maganda ang pagkakahapit ng mga tornilyo nito. Ayan. Sigurado na. Tapos i-align. Kung sa tansya po ninyo ay ayos na ang pagka-align at wala na sinasabitan, pwede na ikabit ang gearbox. Ito, lilinisan ko lang po ito. Tapos lagyan po ulit na langis itong huling housing na may busing. Ganun din po itong unahan. Tapos ito naman po ay may nakalagay pang grasa doon. Nalinis ko na po ito. Hindi natin ikabit. Lagyan ko rin ng langis itong may thread ng shafting. Tapos itapat nyo yan. Ito ng tatlong tornilyo. Lagyan ko po itong tatlong tornilyohan ng gearbox. Ayan. Lagyan ko nito isang mahaba-habang tornilyo. Ayan. Ayos na, ayos na. Tapos ilagay pa itong isa tornilyo. Ayan. So ayan na. Ayos na po ang alignment niya. Tapos sa sunod ko pong gawin, kakabitan ko na lang po ito ng bagong kapasitor. Itong dalawang linya na ito. Saka tutornilyo ko na lang po itong swing arm niya dito sa gearbox. Diretso na rin po ako sa paglilinis ng mga ano niyan, mga parts niyan para matisting natin mamaya kung okay na siya. Balikan ko na lang po kayo mga idol. So yan, natapos ko na pong asimbolin po lahat ng parts niya ng Asahi stand pan. Ito po ay ating pa-final testing na po. Yan po ay nalinis ko na po ang mga ano niyan, mga parts niyan. Yan, nakasaksak na po ang power cord niyan. Tapos hihitin ko po ang ano dito, ang speed niya sa number 1. Yan, umikot po agad ang kanyang hélice at mabilis din po. Tapos switch ko po sa number 2. Ayan. Bumilis na po siya ng bahagya at maganda na po siyang humangin. Hindi po kagaya nung dating ating tinisting na pag mayroon po siyang nakalagay na hélice, hindi po umikot ang kanyang shafting. Nung tinanggal ko po ang hélice at medyo naikot ko po ang shafting, saka pa siya umikot. Ngayon, nung napalitan ko po ang busing capacitor, yan, freewheeling na po ang pag-ikot. Lagay ko na po sa number 3 para makita nyo po lahat ng speed ay nagpapunction na. Ayan, malakas na ang hangin ito ngayon. Solve na may-ari nito. Natutuwa na po, nagawa po ang Asahi stand pan. Ayan, ating po swing. Ayan. Tapos aking steady na po. Ayan, success na naman po ang ating repair po ngayon. Nagawa po natin ang problema ng stand pan na ito po. So hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito mga idol. Kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo po, baka pwede ko pong hilingin na inyong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Yan, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga silent viewers, organic viewers at sa mga kaibigan ko rin po sa YT, mga idol, mga brother, mga lods, mga ma'am, mga sir.
God bless po sa ating lahat at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw nating mga hanap buhay. Bye-bye na po at maraming salamat po mga idol.